Grabe yung traffic ngayon, uwian nga pala, at wala talaga kaming planong lumabas ngayon kahit na birthday ko. Pero dahil nga tinamad na magluto si Daddy G ng ulam at nagyaya na nga lang siya kumain sa samgyeopsal sa labas, pinagbigyan na natin kahit ang traffic. At dito nga pala, bumibili na siyang pang-5 kay Yoyo dahil nga si Yoyo hindi kumakain ng karne at wala naman siya kakainin doon. Ayan, binila na lang namin ng cheese bread. At akala ko talaga cheese bread lang ang binili. Aba, may pa-cake pala si Mayor. Di happy silang tatlo. Happy ang Kuya Soy Soy. Sila lang naman kakain yan dahil napakakati ng lalamunan ko. Until now, hindi pa rin nakaka-get over yung lalamunan ko sa kinain kong strawberry taho dun sa Baguio. So, andito na nga pala kami at eto yung place nila. Medyo malawak din. At marami ding mga tables and chair. Actually, pangalawang kain pa lang naman namin to. Last year siguro kami kumain at ang nagustuhan namin dito, mura lang siya. Nakita niyo naman merong tig 279, 299. Actually, hindi talaga kami dito kakain last year. Meron kaming lugar na sinerge. At lampas yun dito. Pero since ito yung una na nadaanan ng sasakyan namin, nag-try kami at ang mura dito. At masarap din ha. Isa pa, maganda yung place nila dahil nga along the highway lang siya. At very lang siya, open area lang. Kaya kahit mainit yung niluluto mo is okay lang kasi nga nakakasingaw siya. Unlike sa isa namin kinainan doon malapit sa may, hindi ko nababanggitin yung lugar. Nakulong na nga yung lugar nila as in talagang nasa loob sila, wala sila sa open area kagaya nito. Tapos yung pagkain pa nila, nasa 600 plus. Tapos sabi unli daw. Pero pag mag-request ka na another na additional na karne, babayaran mo na. O di ba? Sabi nga ng mga matatanda naming kasabayan, yan tinatawag na unli pero hindi unli. Nang scam lang daw. Anyway, nandito kantahan na tayo at kinantahan ko nga yung sarili ko ng happy birthday. O di ba? Uso na ba yan ngayon? Kakantahan mo yung sarili. Naalala ko tuloy may nabasa akong comment kanina sa profile ko, sabi happy birthday daw. Tapos life begins at 40. Correction lang po, 39 pa lang po ako. Ayan, next year pa ako mag-40. Nire-reserve ko nga yung caption na yan para next year. Inunahan na ako. Anyway, thank you Lord sa additional na buhay. For the additional 1 year ng buhay. And praying for good health at magtuloy-tuloy pa rin yung blessing sa pamilya namin. So, ayan. Tinalian ko na yung buhok ko at sisimulan na natin yan. Atak na kung atak dahil talaga hindi ako kumain ng kanin kaninang umaga pa. At kaninang 9:30 nga kakain sana ako ng kanin dahil nagugutom na ako. Pero sabi ni Daddy J, sa labas na lang daw kami kumain dahil celebrate naman daw namin yung birthday ko at once a year lang naman daw yan. So sige na nga. Kaya hindi na ako kumain ng kanin, nireserve ko na lang yung gutom ko. Pero sa mga ganitong kainan talaga hindi ako kakain ng kanin. So sapat na yung mga karne-karne para mas ma-enjoy mo talaga siya. At ibalot mo na lang sa lettuce, nakakabusog din naman yun. So this year, ang daming realization, ang daming achievement. At this year, masasabi ko talagang breakthrough ito sa pamilya namin. At grabe yung blessings ng Lord, hindi mo talaga matatawaran. At yun nga, binigyan ako ng Lord ng Bible verse today, sa araw na to, sa eksaktong birthday ko. It's all about wisdom. Kaya talagang sabi niya doon sa Proverbs chapter 4 verses 4 to 6, Then he taught me and he said to me, Take hold of my words with all your heart, keep my commands and you will live. Yun talaga ang isa sa mga desire ko ngayong taon na to, na talagang panghawakan ko yung mga promises niya ng buong puso. Ayan, to keep His command, yun ipamuhay natin and you will live. Ibig sabihin, talagang mas may enjoy mo yung buhay. So get wisdom, get understanding, do not forget my words or turn away from them. So isa talaga sa ginagol ko ito yung spiritual maturity, na hindi na ako lumayo sa kanyang mga salita, na hindi ako mawala sa kanyang presence. Dahil mas maganda or mas masarap gumawa ng decision according sa will niya. Ayan, do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. Ayan, kapag humingi tayo talaga ng wisdom kay Lord sa lahat ng gagawin natin, ayan, sabi doon, love her kapag sinunod natin, minahal natin, meditate natin ang kanyang wisdom, she will watch over you. So yun lang, protection pa rin, At yun nga pala, medyo nag-enjoy kami kumain. Feeling ko naka 1.5 hour na kami dito. Ayan. Patapos na kami kumain. Actually, tapos na, wala nang natira. Kasi kapag may natira ka dito, magbabayad ka talaga. So, yun ang rule nila dito. Kaya sabi ko kay Daddy J, hinay-hinay lang. At itong bata naman na to, natapos na lang ako kumain, tulog pa rin. So, di ba, ang hirap mag-chopstick ng nakakaliwa. Pero yan, nakasurvive. Tulog pa rin siya hanggang pag-uwi namin. At nagising na nga lang siya nung malapit na kami pumasok dito sa subdivision. So, yun lang. Thank you so much for watching. Thank you, Lord, sa bagong buhay. Bagong taon ng buhay, And thank you dahil kasama ka namin through ups and down. Ayan, sobrang saya ng puso ko ngayon. Ayan, 39 years old na masaya. Ayan, maraming mga pagsubok na nalampasan sa tulong at biyaya ng Lord. So, pauwi na nga pala kami guys at dumaan kami sa SM San Pablo. Dumaan lang kami, hindi kami bumaba. Ganito na lang, bye!